Sa puso ng Pilipinas, matatagpuan ang ating mahal na lalawigan. Isang lalawigang mayaman sa kultura, kasaysayan at likas na ganda. Pero higit sa lahat, ito ang tahanan ng mga Marinduqueño na may pusong naglilingkod. Ang paglilingkod ay hindi lang tungkol sa mga proyektong natatapos, kundi sa damang-dama nating pagbabago sa ating buhay. Ako po si Lord Alan Velasco at sa puso ng aking serbisyo, kayo ang inspirasyon. Patuloy tayong magtulungan para sa isang mas maunlad, mas masigla at mas mapagkalingang Marinduque. Naniniwala ako ang infrastruktura ay pundasyon ng kaunlaran. Kaya naman sa aking panunungkulan, sinisigurado kong maipadama ang serbisyong may puso sa pamamagitan ng pagpapatayo at pagsasaayos ng mahalagang kalsada, tulay at pampublikong pasilidad. Pinangasiwaan din natin ang rehabilitasyon at modernisasyon ng Balanacan Port upang mas maging maayos, ligtas at mabilis ang biyahe ng ating mga kababayan at mga turista. Mas pinaganda natin ang pasilidad, pinaayos ang waiting areas at sinigurong epektibo ang operasyon nito upang maging maayos ang daloy ng transportasyon at pagpasok at paglabas ng mga kalakal na siyang nagpapalakas sa ating lokal na ekonomiya. Sinulong din natin ang pagsasaayos at paghahanda ng Gasan Airport upang matiyak na sakaling magkaroon ng interes ang mga airline providers na magbukas ng commercial flights patungong Marinduque, handa ang ating paliparan na tumanggap ng mas maraming turista at mamumuhunan. Noon, marami sa ating barangay ang walang maayos na opisina at pasilidad para sa kanilang operasyon. Ngayon, halos lahat ng ating barangay ay may maayos ng barangay hall, kung saan maaaring lumapit ang ating mga kababayan para sa kanilang pangangailangan. Kasabay nito, naipatayo rin natin ang mga covered courts na nagsisilbing lugar para sa mga pampublikong pagtitipon, relief operations at higit sa lahat para sa paglinang ng ating kabataan sa larangan ng palakasan. Ang edukasyon ng ating puhunan para sa kinabukasan. Pinangunahan natin ang pagpapatayo ng mas maraming paaralan at silid-aralan para masigurong may maayos na lugar ng pag-aaral ang ating mga kabataan. Hindi lang iyon, patuloy nating pinalalakas ang mga scholarship program upang matulungan ang mas maraming estudyanteng makapagtapos. Isa sa mga ipinagmamalaki po natin ay ang pag-convert ng Marinduque State College sa Marinduque State University. Malaking bagay ito para sa ating mga kababayan dahil mas lumaki ang pondo at suporta mula sa pamahalaan nasyonal na nagbigay daan sa mas mataas na kalidad ng edukasyon para sa ating mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng pagiging universidad, mas dadami ang mga programa at kursong inaalok na tutugon sa pangangailangan ng ating lalawigan. Kabilang na ang mga graduate studies, research opportunities, at specialized training programs. Bukod dito, mas dadami ang scholarship grants at financial assistance para sa ating kabataang nais makapagtapos ng pag-aaral. Isa sa mga pangunahing hakbang na ating isinusulong ay ang pagpapalakas ng kurikulum ng Marinduque State University. Particular na ang mga pananaliksik at research programs. Mahalaga ang research sa isang lalawigan dahil ito ay nagbibigay ng solusyon sa mga lokal na suliranin, nagpapalakas ng ekonomiya at tumutulong sa epektibong pagpaplano ng ating pamahalaan. Sa mas pinaigting na research initiatives ng MARSU, mas nagkaroon ng pagkakataon ang ating mga eskolar at guro na makapag-ambag sa pag-unlad ng ating lalawigan. Isa rin sa ating ipinagmamalaki ang mataas na passing rate ng mga kursong nursing, engineering at agriculture sa ating lalawigan. Ito ay patunay na ang ating mga paaralan, lalo na ang Marinduque State University, ay patuloy na nagbibigay ng dekalidad na edukasyon at mahusay na pagsasanay sa ating mga mag-aaral. Pangunahing prioridad din po natin ang pagkakaroon ng computer laboratory at e-learning facilities sa bawat bayan sa ating lalawigan. Sa panahon ngayon, kung saan mabilis ang pag-unlad ng teknolohiya, napakahalaga ng ating mga kababayan, lalo na ang ating mga estudyante, ay may access sa makabagong kagamitan at digital resources na makakatulong sa kanilang edukasyon at paghahanda sa hinaharap. Sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya, sinisigurado natin na walang maiiwan sa likod ng pag-unlad. Sa ating mga proyektong ito, binibigyan natin ng kapangyarihan ang bawat Marinduqueño na maging handa sa hinaharap.
kumpiyansa sa kanyang kakayahan at mas handang makipagsabayan sa makabagong mundo. Alam kong hindi natin mararating ang tagumpay nang hindi kasama ang ating mga magsasaka at mangingisda. Kaya't patuloy nating pinalalakas ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pagbibigay ng modernong kagamitan at dagdag puhunan. Isa sa mga pangunahing adhikain natin ay mapatatag ang seguridad sa pagkain ng ating lalawigan. Sa pamamagitan ng programang Grow Our Own Food, sisiguraduhin natin na hindi na tayo lubos na umaasa sa pag-angkat ng pagkain mula sa ibang probinsya. Sa halip, palalakasin natin ang ating agrikultura upang tiyakin na ang ating mga hapagkainan ay may sapat at masustansyang pagkain na nagmumula mismo sa ating sariling lupa. Ang programang ito ay may 3 pangunahing layunin. Mas mababang presyo ng pagkain dahil hindi na natin kailangang umangkat ng mga gulay at iba pang produkto, kaya mas magiging abot kaya ito para sa ating mga kababayan. Mas matatag na kabuhayan para sa ating mga magsasaka upang matiyak na makakamit nila ang tamang kita at hindi babaratin ang kanilang ani. At mas produktibong agrikultura, kung saan sa pamamagitan ng tamang sistema ng pagtatanim ay matutugunan natin ang pangangailangan ng ating probinsya sa pagkain. Upang maisakatuparan ito, magsasagawa tayo ng komprehensibong pag-aaral sa presyo at demand ng bawat gulay sa ating mga palengke upang malaman natin kung gaano karami ang kinakailangang supply ng ating lalawigan. Mula sa mga nakalap na datos, aalamin natin kung saan pinakamahusay itanim ang bawat uri ng gulay upang mapakinabangan ito ng husto. Magkakaroon din tayo ng maayos na planting schedule upang matiyak na hindi magkakapareho ang pananim ng ating mga magsasaka at maiwasan ang sobrang supply ng isang produkto habang may kakulangan naman sa iba. Sa ganitong paraan, matutugunan natin ang demand ng ating lalawigan at masisiguro nating may sapat na kita ang bawat isa. Sa pamamagitan ng programang ito, hindi lamang natin titiyakin ang sapat na pagkain para sa bawat pamilyang Marinduqueño, kundi magsisilbi rin itong hakbang patungo sa isang mas maunlad at self-sufficient na lalawigan. Isa sa mga kinakaharap nating suliranin sa sektor ng agrikultura ay ang mababang supply ng baboy sa ating lalawigan dahil sa patuloy na pag-angkat nito ng mga traders mula sa labas ng Marinduque. Dahil dito, nagiging mahirap para sa ating mga kababayan na makahanap ng sapat na supply ng karne, habang ang ating mga nag-aalaga ng baboy ay hindi nagkakaroon ng tamang kita mula sa kanilang mga produkto. Upang matiyak na hindi tayo mauubusan ng livestock at mapanatili ang tamang balanse sa ating supply, magtatayo tayo ng isang auction house tulad ng nasa Padre Garcia, Batangas. Sa pamamagitan nito, magkakaroon tayo ng maayos na sistema sa pagbebenta ng livestock, kung saan makokontrol natin ang dami ng mga hayop na inilalabas sa ating lalawigan. Makakapagtakda rin tayo ng tamang presyo upang hindi malugi ang ating mga livestock farmers at matiyak na may sapat na supply para sa ating mga kababayan. Kasabay nito, magpapasa rin tayo ng isang ordinansa na nagbabawal sa paglabas ng buhay na livestock mula sa ating lalawigan. Sa halip, pagkatapos ng auction, ang mga nabiling baboy ay dadalhin diretso sa ating slaughterhouse para iproseso. Mula rito, ilalagay natin ito sa ating cold storage facilities at i-vacuum seal upang mapanatili ang kalidad ng karne bago ito dalhin sa mga pamilihan. Sa ganitong sistema, makokontrol natin ang livestock trade sa ating lalawigan. Masisiguradong may sapat na supply para sa ating mga kababayan, maproprotektahan ang kita ng ating mga livestock farmers, at higit sa lahat, makakalikha tayo ng isang sustainable economic enterprise para sa Marinduque. Ipagpapatuloy din natin ang Love Loan, isang programang nagbibigay ng puhunan sa ating mga magsasaka at livestock farmers sa pamamagitan ng mababang interes na pautang mula sa Kapitolyo. Sa ganitong paraan, hindi na nila kailangan manghiram sa mga loan shark na nagpapataw ng napakataas na tubo na maaaring magdala sa kanila sa pagkakalugi. Sa halip, magkakaroon sila ng access sa abot-kayang kapital na makakatulong sa pagpapalago ng kanilang sakahan at alagang hayop. Ang lahat ng ito ay bahagi ng ating malawakang plano para sa agrikultura. Mula sa pagpapalakas ng food security, pagtatayo ng auction house, at pagpapatibay ng livestock trade hanggang sa pagbibigay ng puhunan sa ating mga magsasaka. Ang hangarin ko po, walang Marinduqueñong maiiwan sa progreso, lalo na sa sektor na bumubuhay sa ating ekonomiya.
Naniniwala ako na ang bawat bayan ay dapat may lugar kung saan maaaring magsama-sama ang ating mga pamilya, kabataan at nakatatanda. Sa ating inisyatibo, pinaganda natin ang mga plaza sa iba't ibang bayan upang maging ligtas at maaliwalas na tambayan at palaruan para sa ating mga kabataan. Isa rin itong paraan upang mapalakas ang turismo at mapanatili ang diwa ng ating kultura at sining. Isa sa mga yaman ng Marinduque ang ating likas na ganda at mayamang kultura. Sa pamamagitan ng programang Puso Mo To, mas marami tayong hinihikayat na riders at turista na tuklasin ang ating isla. Para mas mapalakas pa natin ang turismo sa ating lalawigan, magsasagawa tayo ng mga seminars para sa mga hotel at restaurant owners, pati na rin sa mga tour providers. Sa pamamagitan ng mga pagsasanay na ito, natulungan nating mapataas ang kalidad ng serbisyo sa industriya ng turismo at nabigyan ng sapat na kasanayan ng ating mga kababayan upang sila mismo ay makinabang sa paglago ng sektor na ito. Bukod pa rito, isinusulong din natin ang pagpapalakas ng iba't ibang grupo ng Moryon at Putong na siniguradong tuloy-tuloy ang panatang ito na sumasalamin sa ating kultura at kasaysayan. Mahalaga ang pagpapalakas ng Moriones Festival dahil ito ay hindi lamang isang tradisyong panrelihiyon, kundi isang makasaysayang yaman ng ating lalawigan na patuloy na nagpapakilala sa Marinduque sa buong bansa at maging sa buong mundo. Sa pagsasama ng modernisasyon at kultura, natitiyak natin na ang turismo sa Marinduque ay hindi lamang isang panandaliang atraksyon, kundi isang matibay na pundasyon ng ating ekonomiya at pagkakakilanlan bilang isang lalawigan na mayaman sa kasaysayan, tradisyon at talento. Para sa akin, walang ibang mas mahalaga kaysa sa kalusugan ng bawat Marinduqueño. Kaya naman sinisigurado kong patuloy nating pinapaganda at pinapalakas ang ating mga ospital at pasilidad pangkalusugan. Sa pamamagitan ng malawakang medical missions, libreng annual general check-ups at door-to-door medical screenings, nais kong maramdaman ng bawat isa ang ating malasakit at serbisyo. Mas papalawakin natin ang Iwas Sakit program, kung saan mas marami pang Marinduqueño ang magkakaroon ng access sa libreng annual physical check-up. Naniniwala tayo na prevention is better than cure. Kaya't mahalaga na ang ating mga kababayan ay magkaroon ng regular na pagpapasuri sa kanilang kalusugan upang maiwasan ang malulubang sakit bago pa man ito lumala. Para din po na matiyak natin na mas maraming Marinduqueño ang may access sa abot kayang serbisyong medikal, isusulong natin ang malawakang enrollment sa PhilHealth para sa ating mga kababayan. Dahil dito, malaki ang mababawas sa gastusin ng mga pamilya mayroong may sakit o nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Malaking tulong ang PhilHealth dahil magbibigay ito ng pinansyal na seguridad sa oras ng pangangailangang medikal. Sa pamamagitan ng kanilang mga benepisyo, mas mababa ang babayaran ng mga pasyente sa ospital. Kaya't hindi na kailangang mangutang ng malaki o ibenta ang kanilang mga ari-arian upang makapagpagamot. Bukod dito, matutulungan nito ang ating mga senior citizens at mahihirap na pamilya sa kanilang gastusin sa gamot, check-ups, at iba pang serbisyong pangkalusugan. Papalakasin din natin ang Medical Assistance Program para sa ating mga indigent patients upang matiyak na wala nang babayaran ang ating mga mahihirap na kababayan sa Marinduque Provincial Hospital at maging sa ibang ospital sa labas ng ating lalawigan. Naniniwala tayo na ang serbisyong pangkalusugan ay isang karapatan at hindi isang pribilehyo. Kaya't sisiguraduhin nating walang Marinduqueñong mapapabayaan pagdating sa kanilang kalusugan. Bukod dito, ilulunsad natin ang medical scholarship upang bigyan daan ang ating mga kabataan na nangangarap maging doktor. Sa programang ito, libre na ang pagkuha ng kursong medisina sa iba't ibang universidad, kung saan ang lahat ng bayarin, matrikula, libro at iba pang gastusin ay sasagutin ng provincial government. Kapalit nito, pagkatapos nila makapagtapos at maging ganap na doktor, sila ay babalik sa ating lalawigan upang maglingkod sa ating ospital at tumulong sa ating mga kababayan. Sa programang ito, masisigurado nating mas maraming doktor ang makakapagbigay ng abot kayang serbisyong medikal sa ating mga kababayan. Isa rin itong hakbang upang matulungan ang mga kabataang may pangarap na maging doktor ngunit walang sapat na kakayahang pinansyal upang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral.
Sa ganitong paraan, masisiguro natin na ang kalusugan ng bawat Marinduqueño ay prioridad. Dahil ang isang malusog na mamamayan ay isang produktibong mamamayan. Patuloy tayong magtulungan upang mas mapalapit ang serbisyong medikal sa bawat pamilya at masiguro na walang sino man na maiiwan sa ating misyon para sa isang mas malusog na Marinduque. Ang paglilingkod ay hindi lang tungkol sa mga proyektong natatapos, kundi sa damang-dama nating pagbabago sa ating buhay. Ako po si Lord Alan Velasco at sa puso ng aking serbisyo, kayo ang inspirasyon. Patuloy tayong magtulungan para sa isang mas maunlad, mas masigla at mas mapagkalingang Marinduque.